Hi mga idol! Bago tayo magsimula, isang paalala muna. Ang kwentong ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Breaker Dreamer at wala ito sa tunay na kwento ng slamdunk o anime. Tayo na, simulan na natin. Samantalang, nagulat si Kotaro sa narinig at ang ikinatago-tago niyang lihim ay nabunyag na lang ng bigla at dahil iyon sa matandang nagpapakilala bilang lolo ni Sakuragi. Kaya wala kang karapatang kasuhan ng apo ko, you bastard! Galit na sigaw ni Don Fermin kay Kotaro na napaluhod sa simento. Butler Lee, ang apo ko! Kunin niyo ang apo ko! Otos nito na agad namang sinunod ng main in black. Samantalang si Sakuragi naman ay nakatulala na lamang habang nagpapaubayang nagpahila sa kung sino man. Hindi niya kasi akalain na ang taong gustong-gusto niyang ampunin noon paman ay lulo niya pala mismo. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya sa mga oras na iyon. Samot-saring katanungan ang tumatakbo sa kanyang isipan hanggang sa maupo na lamang siya sa loob ng isang sasakyan. Nakita niya ang matanda sa gilid habang nakaawang pa rin ang labi niya dahil sa pagkabigla. Apo, ibinuga ni Sakuragi. Pinipigil nitong paghinga bago pagak na natawa. Ano to? Joke? Paanong naging lolo kita? Samantalang ikaw itong matandang laging nangungulit sa akin noon sa rehabilitation center. Pinagtitripan mo ba ako? Tanong ni Sakuragi. Napangiwi si Don Fermin sa tono ng pananalita nito. Bigla tuloy siyang nakaramdam ng awa para sa apo niya. Ilang taon din itong nangungulila sa pagkawala ng kanyang mga magulang. Hindi kasinungalingan ang sinabi ko kanina, apo. Totoong apo kita at ikaw ang anak ng anak kong si Neji Hanamichi. Doon nagulat si Sakuragi nang mabanggit nito ang pangalan ng kanyang tatay. Ano naman nga sa ngayon kung totoo ngang kamag-anak ko? May magagawa ba iyan sa ilang taong pangbabaliwala niyo sa akin? Malamig ang boses na saad ni Sakuragi. Kung ang lolo ay mabangis, ganun din ang apo nito. Hindi sa ganun, apo. Pagpigil ni Don Fermin sa sinabi ni Sakuragi. Sa ganun iyon, binaliwala niyo ako ng ganung katagal dahil wala naman talaga kayong pakialam sa akin. Simula pa lang. Asik ni Sakuragi sa lolo nito. Umiling si Don Fermin bago bumuntong hininga ng malalim. Apo, huli ko na rin nalaman na may anak pala si Neji nung nakilala kita mismo sa rehabilitation center kung saan may charity event ako. Nakilala kita dahil inilagay mo ang buong pangalan ng magulang mo kahit napatay na ang mga ito. Itinago ka ng mga magulang mo sa akin dahil ikakapahamak mo kung malalaman ng lolo mo sa mother side mo na may anak pala si Carmen. Pagkikwento ni Don Fermin kay Sakuragi. Hindi niyo po alam kung gaano sa akin kahirap nung namatay si Papa na wala man lang akong nagawa para sa kanya. Pag naiisip ko ang araw na iyon, sinisisi ko palagi ang sarili ko. Dahil hindi ko siya agad nadala sa hospital. Punong-puno ng paghihinagpis ni Sakuragi sa kanyang sarili nang maalala na naman ang nangyari nang atakihin sa puso ang kanyang ama. Subalit, hindi na nagkaroon ng pagkakataon na maidala ito sa hospital dahil sa pagtatambang sa kanya ng nakaaway niya. Naiintindihan ko yung nararamdaman mo, apo ko. Dahil kahit ako, sinisisi ko rin ang sarili ko kung bakit hinayaan kong kontrolin ako ng galit ko para sa ama mo. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang pagsisising iyon. Tugon naman ni Don Fermin, kahit na straight-faced ang mukha nito at walang nababakas na emosyon. Alam na alam ni Sakuragi na sa kaloob-looban nito nahihirapan din ito. Lo, pagtawag ni Sakuragi sa kanyang lolo na nagulat pa dahil sa biglaang pagtawag ni Sakuragi sa kanya ng lolo. Yes, apo.
Tanong ni Don Fermin na halatang halata ang saya sa boses nito. Anong plano mo? Bakit mo ako ngayon hinahanap? Tanong ni Sakuragi sa seryosong boses. Pumuntong hininga ng malalim si Don Fermin bago tumingin kay Sakuragi ng seryoso. Matanda na ako, apo, at dahil nag-iisa kang anak ni Neji, sagot ko, ipapamana ang lahat ng ari-arian na meron ako. Pero bago mo makuha ang bagay na iyon, umiling si Sakuragi sa gusto ng lolo. Lo, alam kong malapit ka nang mamamatay, pero hindi naman porkit ganun ang mangyayari is mamanduhan niyo na ako sa gusto ko. Kaya ko mabuhay na mag-isa. Ang yaman na meron kayo, kaya ko rin namang pagsikapan makuha yan. Anas ni Sakuragi, napangisi ang lolo ni Sakuragi at pagkuway napangiwi. May pagkagaspang rin pala ang ugali ng apo ko. Saad ni Don Fermin sa kanyang sariling isipan. Lo, alam kong mahihirapan ka sa ugali na meron ako. Lumaki akong naging basagulero. Hindi madali para sa akin baguhin ang lahat. Gusto ko lang po sana na nandyan pa rin kayo sa oras na maisipan ko na baguhin ang sarili ko. Lo, ang kasitahan ko, buntis ho siya. Magkakaapo na po kayo. Nanlalaki ang mata ni Don Fermin sa narinig at dali-daling ipinupok ang baton sa ulo ng kanyang apo. Dahilan para mapaara ito sa sakit. Abat, tarantadong to, ang bata-bata mo pa, nakakadisgrasya ka na agad. Gulat na Saad, hawak pa nito ang dibdib na tila inatake sa puso, kaya napapakamot sa ulo si Sakuragi na may kiming ngiti. Lo, ayaw mo ba nun? Hanggat buhay ka, masisilayan mo ang anak ko. Pagbibirong Saad ni Sakuragi sa kanyang lolo. Aambahin na naman sana ito ni Don Fermin ng batok sa ulo. Subalit, mabilis na itong nakaiwas. Sira ulo ka talaga. Gusto mo na ba akong mamamatay na bata ka? Kakakita pa lang nating dalawa. Sakit na sa ulo iyong sinasabi mo. Saad naman ni Lolo Fermin kay Sakuragi. Sorry na, Lo. Tsaka, salamat sa pagtulong sa akin doon. Init kasi ng ulo ng tatay ni Aki sa akin. Hindi daw ako karapat-dapat sa anak niya. Wala naman akong masabi sa bagay na iyon. Dahil totoo naman bata pa kami at hindi pa nga ako nakakapagtapos ng pag-aaral. Malungkot na panayam ni Sakuragi. Bumuntong hininga si Don Fermin bago tinap sa balikat si Sakuragi bago bahagyang ngumiti sa apo. Nandito na ako ngayon, apo. Wala nang taong mga api sa'yo at mangmamaliit sa'yo dahil tutulungan kitang magbago. Gawin mong maging better version of yourself, apo. At si Lolo na ang bahala sa bagay na iyan. Saad naman ni Lolo Fermin kay Sakuragi. Sa pagkakataong iyon, doon lamang naintindihan ni Sakuragi ang pakiramdam na may masasandalan sa oras na hinang-hina siya. May taong handa siyang damayan kahit na sobrang laki na ng problema niya. Sa mga kaibigan din na tumulong sa kanya para mabago ng tuluyan ang buhay niya. Hinding-hindi niya iyon makakalimutan. Samantalang, makalipas ang 5 buwan sa mansyon ni Don Fermin, doon na nanirahan si Sakuragi. At sa mga araw na lumipas, unti-unting nabago ang pananaw ni Sakuragi sa kanyang buhay at sa kanyang sarili. Ang dating pag-uugali ay binago niya na at maging ang dating kanyang naging gawain noon ay sinusubukan niyang alisin. At gaya nga ng pakiusap ni Sakuragi sa kanyang lolo, tumutulong siya sa kanilang bukirin na pag-aari nila. Halos na 100 katao ang mga nagtatrabaho para sa kanila at ang nais ni Sakuragi ay gawin iyon na walang reklamo kapalit ng pagtulong ng kanyang lolo sa kanya. Sa 5 buwan na iyon, nakilala niya ang mga masasabi niyang bagong kakilala. Si Hazime, Sukumo, Jun at Sashi. Sila ang mga anak ng trabahador nila ng kanyang lolo. Hindi rin alam ng mga taong naninirahan
at nagtatrabaho doon na apo siya ni Don Fermin Hanamichi Gregory Sr. At ang pagpapakilala lamang sa kanya ay isang scholar ni Don Fermin. Bukod sa pagtatrabaho ay nag-aaral na din si Sakuragi sa Osaka University. Ano nga kaya ang sasabihin ng mga bagong kakilala ni Sakuragi? Na siya pala ay apo ni Don Fermin. Kaya ito ang dapat nating aabangan mga fam sa susunod natin na episode. At sa muli, maraming salamat.